na linggo, kaya magpakabanal ho kayo. Kaya pag hindi kayo magpakabanal, hindi kayo makapasok sa langit, sabi ng Biblia. Without holiness, no man can see the Lord. And except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Maliban ang tao, kung ikaw ay tao, which is tao naman talaga tayo, hanggang hindi ka daw ipanganak muli. Ano pag sinabing ipanganak muli? Kailangan isisilang ka ulit. At sasabihin nyo, paano, Pastor, ako'y tao na. Paano ako isilang muli? Isisilang kasi pinanganak ka na sa laman. Kailangan ipanganak ka ulit sa spiritual. Yung born again na tawag is spiritual ho yun. At yun ay sa tubig at espiritu. So lahat ng tao dadaan sa tubig. Kaya hanggang hindi ka pa dumaan sa tubig, which is baptism, huwag ka nang umasa sa langit. Kasi ang number one na procedure, kailangan dumaan ka sa tubig kasi ang tubig na yan ay signifies ng blood ni Jesus Christ. Without blood, walang kapatawaran ang ating kasalanan. So hanggang may sa aming bisita na hindi pa nabautismuhan, o may pag-asa kayo ngayon, we will baptize after this preaching. Magdesisyon ho kayo na ayaw nyo ba mahugasan inyong kasalanan? Hanggang hindi ka ho mahugasan, tuloy-tuloy ka ho, kapatid. At no way, naaasa ka, one day, na ikaw ho ay kasama rin sa langit, hindi mangyayari. You should be, undergo to the process of born again. Okay, so, kaya, yun ang dahilan kung bakit si Jesus Christ, ang ating Messiah, ay pinatay, no? Pinako sa cross. For that reason, para magkaroon ka ng ganap na kaligtasan. At yan ay isi-celebrate. Bukas, magsisimula na. Lunes. At may klase pa ba kayo? Mag-i-exam pa kayo. Bumabaliktad ang mundo ngayon, kakaiba. Diba? So, yan ho, ay tinatawag pagdating ng Thursday. Ano mayroon sa Thursday? Akala ko youth camp. Holy Thursday. Tama, ano? Sa kalendaryo nakalagay, or Holy Thursday. Pagdating ng Friday ay Good Friday. Bakit good? Dahil hindi ka nahihirit? Good ho, kasi namatay ang Panginoon. Mabuti ang pagkamatay ng Panginoon. Minsan sinasabi natin ay namatay, Ikaw kailangan mamatay ka rin sa kasalanan. Pagpatay ka na sa kasalanan, yan yung pagsisisi. Tapos hugasan ang iyong kasalanan. Mahalagang tubig sa buhay ng tao. Kasi sino sa inyong nagsusuot ng damit na walang laba-laba? Di ba? Dumadaan sa tubig. At sino sa inyo kumakain sa plato na walang hugas-hugas? Dumadaan sa tubig. Lahat to, dumadaan. At sino sa inyo hindi naliligo? Lahat to nadaan sa tubig. Kahit nung panahon ni Noah, nilinis ng tubig. Dahil sabi doon, 8 souls were saved by water. So kaya sa panahon din natin daw, tubig din ang nakakaligtas. Pero paano naman nakaligtas ang tubig kapano ni Noah? Yun nga ang nagpabaha eh. So paano nangyari yon? How they were saved by water? Take note, na nung panahon natin, wicked na ngayon ang panahon natin. Mga kapatid, wicked na sa aming bisita. Hindi na mabuting panahon natin. Makasalanan, maraming crime, maraming tukso. Di na kailangan dumaan ng babae sa harap mo para matukso ka. Hawakan mo lang cellphone mo, matutukso ka na. Tama, no? Cellphone lang, matutukso ka na. At yan ang maraming problema ng mga kabataan ngayon. Cellphone. Matutokso ka na. At marami kayong pinagtago-tago dahil sa cellphone.
Tago nyo maigi. Dahil sasabihin ko sa inyo, hindi nyo matatago sa Panginoon yan. Walang tago na hindi nabubunyag. At once nabunyag ang secret, nakakaya. Kaya ngayong araw na ito, ayaw ng Diyos na may secret. Lalo ng kasalanan. Kaya ito, ang event na ito, linisin natin ang ating mga sarili. Kung sumablay tayo na nakaraang linggo, nakaraang araw, ngayong araw, let's make it as a new year. New year ho, mga kapatid. So, paano naman nakapagligtas ng tubig kay Noah? Balikan natin. Dahil ang panahon natin, wicked. Ang panahon din ni Noah, wicked. So, ibig sabihin, walang kaligtasan lahat yon. So, sa panahon natin, kailangan ng tubig, which is baptism. Ngayon, para matigil ang wickedness sa panahon ni Noah, God sent water. So because of water, they were saved. Right? That's the reason that the Bible said only 8 souls were saved by water. Sa tubig, nilinis ng Diyos ang panahon na yon, ang sanlibutan. So because of that water, inalis ng Diyos sa wickedness sina Noah. And that water saved them. So today, mga kapatid, ay habang tayo ay mamaya after the preaching, we have time to repent. We have time to restore ourselves. Oh? We have time to forgive one another. Bago tayo kumain ng tinapay, which is symbolizes the body of Christ, at uminom ng wine, which symbolizes the blood of Jesus Christ. Mga kapatid, this worship after the preaching is necessary to clear our minds and our souls bago natin tanggapin ang communion. Dahil once na tinanggap natin na hindi tayo clear, I assure you, the following month you will be more severe. Okay? Forget the past. And praise the Lord. So, escape po ko muna ang aroma. May last topic pa tayo sa aroma. And I will go to this topic, which is aligned sa panahon na huling panahon na ni Jesus Christ sa earth, kung ano nangyari. Okay? So, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, right? Maaari may problema ka, walang solusyon, masolusyonan ng salita ng Panginoon. At tandaan natin na walang daluyan ang Panginoon para i-correct ka lagi, kundi sa bibig din ng tao. So God used me as your pastor, as your leader, that most probably whatever may come out or we uttered in my mouth will be necessary for your spiritual health. At purihin yung Panginoon sa mga bagay na yan. Pag ikaw ay masasaktan, pumuri ka. Kasi pag ikaw ay nasaktan, ibig sabihin sariwa ang sugat, buhay ka pa. Kaya ang leprosy na sakit, hindi ka nakakaramdam ng sakit. That is a very severe spiritual disease, yung leprosy. Hindi ka na makakaramdam ng sakit. Pero pag nasaktan ka, praise the Lord, kasi buhay ka pa. Ang patay na tao, kahit tusukin mo ng tusukin yan, hindi na sa makakaramdam, patay na yan eh. Pag ikay nasaktan, tumalong ka sa saya, buhay ka pa. Okay, let us open our Bible in the book of Matthew. Let us all stand. Matthew 26, verse 33. Okay, so sa mga katabi niya, tap him, tap her, and said, I love you, brother, I love you, sister. And I will never be offended. Sabihin mo sa kanya. And I will fight for you. Yan ang mahalaga. Sige, sabihin mo. Do you love your brethren?
Yung love daw ng mga magkapatid, hindi makakita ng love pag lumabas ka sa church. Now, in Matthew 26:33, Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended. Sige nga, sa Tagalog. Matthew 26, verse 33. Ngunit sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, Kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailan may hindi tatalikod. Parang hindi ko lubos na ma-contained, ano? Na si Jesus Christ, ma-offend pa sila kay Jesus Christ, ano? Matindi, ano? Parang, pero it is actually in the Bible na na-offend ng kanyang mga apostolis na. Simple lang nga pang sinabi ng Panginoon, kumain kayo ng akawinin yung aking katawan at uminumin yung dugo ko. Na-offend sila. Anong klaseng pangangaral yan? Kainin ng laman, inumin ng dugo. Malalim ang Panginoon. Pero si Pedro, alam niyo naman si Pedro, nagmamagaling-galingan lagi. Laging angat sa lahat. At laging maraming sinasabi. Maraming promising. Kung baga sa pelikula, promising actor ito. Maraming promesa. Lahat ito, mga to, si Franklin, si Drake, walang kwenta yan. Ma-offend lahat yan, pero ako hindi. Parang yun ang sinasabi rito ni Pedro. Kasi do all men, yet I will never be offended. Mark my word, Lord. Mga yan, huwag mo asahan yan. Yung 11 na yan, lahat yan sasablay, pero ako hindi. Never. Ganon ang word yan. Now in 34, Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice. Okay? Verse 34, sinabi ni Jesus sa kanya, Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, bago tumilawak ang manok, ay ipagkakaila mo ako ng 3 ulit. Yon. Kumbaga ni-rebuke sa ng Panginoon because Jesus Christ knows what will be the end. Naalaman niya na kung ano mangyayari. Sa mga aksyon pa lang, alam niya na. Sabi niya sa katotohanan, pag ang word na verily, mas matindi, ano? Kasi pag sinabing true, totoo eh. Pero pag sinabing verily, katotohanan. Sa katotohanan. O sige, ngayong gabi, sige nga, Esther, ulitin mo. 34, sinabi ni Jesus sa kanya, Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, bago tumilawak ang manok, ay ipagkakaila mo ako ng 3 ulit. Sino na sa inyo nakarinig ng tilaok ng manok? Doon sa Cavite, wala. Pero dito sa probinsya, magsasawa ka. Kahit tanghali, tumitilaok. Oh, ganun pala, no? Kahit tanghali naman pala, tumitilaok eh. Pag sila ay, anong tawag diyan? Pag nagliligawan, nagtitilaukan pala. Tapos pag tilaok ng isa, magtitilaok siya, klak, 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 klak. Nagsasagutan sila. Kung sinasabi, success, success, yeah. Mangingitlog na naman. Dito talagang, kasi wala kaming buhay probinsya, dito lang talaga eh. Marami palang, ganun pala yan. 35, Peter said unto him, ito. Dahil siya ay sinabihan ng Panginoon, sumagot pa. Nag-attest pa, Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Okay, sige. Verse 35, sinabi sa kanya ni Pedro, Kahit kinakailangan ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ipagkakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Talaga lang, ha? Talaga lang. Now, nung matapos yung usapan na yan, ito ang sumunod na eksena. Duktong yan, ha? 36, eh. Basahin natin.
Verse 36, pagkatapos ay pumunta si Jesus na kasama sila sa isang pook na tinatawag na Getsemani at sinabi niya sa kanyang mga alagad, maupo kayo rito, samantalang ako'y pupunta sa dako roon at mananalangin. Oh, you see, ano? So, ang kasunod na eksena pala yun, Getsemani na. And, pinupurog ko sa inyo na huling gabi ho ito ng Panginoon. Pero, ito lang ang ating pero kaya nalaktawan ko ng isang space to prove na huling gabi na ito ng Panginoon. Ibig sabihin nung sinabi niya ni Pedro na makipaglaban ako sa iyo, Lord, kahit anong mangyari, kahit mamatay ako. Ito ay huling gabi na. Now, kung titingnan natin sa, marami yun dyan, din sumunod dyan, nakaroon ng inarrest ang Panginoon, kasama si Judas. Lumaban si Pedro, na tinapyas na yung tenga. Then hanggang dinala ang Panginoon, na ipresentaho na ho siya sa kung saan sa mga kamay nitong mga priest at going sa Roman soldiers. At sa 69, yan ang sunod na eksena, nung Peter sat without in the palace, and a damsel came unto him, saying, Thou also was with Jesus of Galilee. Sige. Verse 69, samantala, si Pedro ay nakaupo sa labas ng bakuran. Lumapit sa kanya isang aliping babae na nagsasabi, ikaw ay kasama rin ni Jesus na taga Galilea. Take note the word without in the place. Si Pedro ay nakaupo sa labas ng bakuran. Bakit sinabi ng Bible na si Pedro ay sa labas siya ng bakuran? What's the logic behind? Because Jesus Christ is inside, while Peter is outside. Very important. Then, sabi ng babae na nakita sa kanya, babae kay kasama rin ng ni Jesus na yan, na taga Galilee. Sa 70, basahin natin. Verse 70, subalit ipinagkailan niya ito sa harap nilang lahat na sinasabi, hindi ko alam ang sinasabi mo. Yon. Duktong ito ng huling gabi. Tuloy-tuloy na eksena ito. Nang magkagipitan na, life-threatening na. Sabi ni Pedro, hindi ko kilala yan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. He did not deny it in one person. But, now we will jump in verse 75. Sige, Esther. Verse 75, at naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, bago tumilaw ang manok, ay 3 ulit mo akong ikakaila. At siya'y lumabas at mapait na tumangis. Yon. Dininay niya ng una. Tapos umalis siya sa grupo na pangalawa, dininay niya ulit. Pangatlo, dininay niya ulit. At nung dininay niya ng pangatlo, sabay tumilaok ang manok. Naalala niya ang sinabi ng Panginoon. Dahil tumilaok ang manok. Yung manok na pagtilaok noon, yung nagpaalala sa kanya na failure siya. Let us all bow our heads. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang gawa sa buhay namin lagi. But we always praise and lift up Thy name because walang panalangin na hindi mo sinasagot. You always hear our prayers. You always listen to our cry. And you always healed us. You always restored us. You always forgive us. And you always delivered us every time we come unto you, Panginoon. Ngayong araw na to, Lord, may mga bagay na mahirap solusyonan sa amin. Pero the best solution is to come with you, Lord. As we humble ourselves in the mighty name of this true God, merciful God, gracious God, bless thy word, and God bless your people. Bless me, O God, use my lips as a channel of blessing.
for curing today, healing today. God give power to the words in Jesus' name. Amen. Okay, you may be seated and God bless you. And shall we say, praise the Lord? We have a unique title of the message today. Kung naalala niyo, pinakita ko sa inyo mga verse. I hope na na-catch niyo yon, nag-grasp niyo yon. Our message for today, okay, since we are in the scenario na parating ito ngayong linggo, paalala sa mga ginawa ng Panginoon na hindi natin kayang tumbasan. 35 verse after. Our message for today is 35 verse after. Lagi, tandaan niyo mga kapatid, that the highest test of faith and promises is in crucifixion. Masusubukan daw ang ating pananampalataya at masusubukan ang ating promesa sa Diyos. Ang nasabi nating promesa sa Panginoon. Sino sa inyo nag-promise na sa Diyos? Taas kamay. May mga na-promise ba tayo sa Panginoon? Pag wala tayong na-promise, wala tayong kwenta. Para wala tayong kwentang kausap ng Panginoon. Wala tayong promesa eh. Kasi ang Panginoon, there are 3,000 promises pag tinignan niyo yung Bible. 3,000 daw yun. Kaya 3,000 ang nabaptize sa Day of Pentecost, which is equivalent to 3,000 promises in the Bible. So may mga na-promise ba tayo sa Panginoon? May nasabi ba tayo, Panginoon, mahal kita? Paglilingkuran kita? So the highest test of faith and promises is enduring suffering. Masusubukan ang pananampalataya natin pagdating ng suffering. Now, I will ask somebody, si Tatay Antonio ba, no? Antonio at saka yung isa? Seryo, na? Ilang days na kayo simula na nabaptize? Mga ilang days na kaya? So, 3 linggo is equivalent to 21 days. 21 days na sila. Maghanap ako ng mga nabautismuhan dito. O ilang, yun. Ito rin, si brother, okay, huling na-baptize. Ilang buwan ka na kaya, Brother Ranjen, no? Ilang buwan ka na kaya sa Panginoon? Hindi na maalala. Ilang taon ka na kaya, Brother Reb, sa Panginoon? 9 years. So, si Tatay Antonio kaya at saka si Tatay Sergio, who are you after 35 days? Ano ka na kaya pagkatapos ng 35 days na paglilingkod mo sa Panginoon? Brother Ranjin kaya, 12 times 4 is 48, ano? O, si Brother Reb. Ano ka kaya, Brother Reb, after 35 years sa paglilingkod mo sa Panginoon? Sa mga nabautismuhan na feeling nyo, buwan pa lang kayo, ano ka na kaya after 35 months sa paglilingkod mo sa Panginoon? The message is 35 verse after.
Ano kaya tayo after 35 years sa Panginoon? Ano kaya tayo after 35 months sa Panginoon? Ano na kaya ang status natin after 35 weeks? 35 days? Marami sa atin na nagre-release ng mga salita sa bibig natin na napakaganda mga promises na nai-commit natin sa Panginoon. The first day of our service, the first week of our service, the first month of our service, and the first year of our service. Marami tayong nasabing magaganda sa Diyos. Marami tayong na-commit. Lagi kitang namimiss. Gusto ko laging service. Gusto ko laging makikinig. And whatever will happen, God, I will serve you. Marami tayong nasasabi niya. Most especially, na nag-enjoy ka na sa presensya ng Diyos, ang dami mo laging nasasabi. Tama na. Na kapag nag-worship ka na, ang dami mo nasasabi na nakalimutan mo na sinabi mo pala mahirap gawin yun. Pero nasabi mo, because of the joy. Now may question, what if, mga kapatid? If time will come that you are in the rough road situation, paano kung darating ang mga panahon, nandoon ka na, naglalakbay sa lubak-lubak, na hindi pala maganda ang daan. Daan ng Panginoon, hindi maganda. Paano kaya kung nandoon ka sa sitwasyon na ganyan? Sabi nga, you will know the real disciples during crucifixion. Malalaman natin ang totoong disipulo ng Panginoon. Malalaman natin ang totoong faithful pagdating ng suffering. Pagdating ng pain. Will you able to stand? Steady of your faith, unmovable. The question, how strong you are at the crucifixion. Gaano ka ba katatag sa panahon ng crucifixion? Nasa side ka pa rin ba ng Panginoon? Nandoon ka pa rin ba sa cross? Or you will turn your back and forget all what you heard and promised to Him. Tatalikod ka na at kalimutan mo na lahat na napromesa mo? Minsan sa relationship ng bawat isa, you will know if people, they love you once you are in the cross. Malaman mong totoong kaibigan, malaman mong totoong relation. Minsan pag nandoon ka na sa cross, na nakahang ka na. Pag nasa cross ka na, wala ka ng palag doon, hindi ka na makakilos. There are people, mga kapatid, that they only just follow you because they see opportunity. Or they can get something from you. But no way to the cross. Pagdating sa cross, bahala ka na. Now sa John 19:17, and he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew, Golgotha. Again, pasahin natin, sir. John 19 verse 17, kinuha nila si Jesus at siya'y lumabas, napasan niya ang krus, patungo sa tinatawag na pook na bungo, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgotha. Okay? Now, the Bible, the next is Jesus Christ was crucified in the Calvary. Pero ang lugar na kung saan pinapumatungo siya sa Hebrew word ay Golgotha. But you will never remember sometimes Golgotha. Everybody in the world, they remember the word Calvary. Not Golgotha. Ang naalala ng tao, Calvary. Kasi ang Golgotha is dumping area. Nito mga skulls, tapunan, basurahan. Ayaw ng Diyos na alalahanin mo lagi ang basura. Ang gusto ng Diyos, alalahanin mo ang suffering. Di ba? Wala makaalala ng Golgotha. Ayaw ng Diyos, alalahanin mong basura. Tinapon na yun eh.
Ang alalahanin mong Calvary ang kanyang sufferings. Mga kapatid, ang cross ay malaga. It is the most recognized symbol on Christianity. Kaya kung may makita kayong cross, ibig sabihin, Christian. Pumunta kayo ng Saudi pag may cross, Christian yan. Kung may kita kayong buwan na biak, edi Muslim. Pero mga kapatid, bago pinako si Jesus Christ sa cross, nag-exist na ho ang crucifixion. Bago si Jesus Christ crucify, mayroon na mga ganyan nung panahon na yon. Kasi yon ay ginagamit na pinakamatinding punishment sa taong nagkasala. Kumbaga, ang tinatawag na heinous crime, ang penalty ay crucifixion. Ipako ka sa cross. Pero bago ka ipako sa cross, iprosesyon ka muna. Kaya yun ang nangyari ka sa Panginoon. Bibuhatin niya, maglalakad muna siya bago siya ipako doon. Ang purpose noon, para ipikita sa lahat ng tao at ipapahiya ka. Kasi sinasabi itong tao na to, huwag niyong gayahin. It is a powerful way kung paano mo takutin ang mga criminals. Yung crucifixion ay pananakot yan sa kriminal na wag kayo gumawa ng mga bagay na hindi maganda. Kasi ganun ang mangyayari sa inyo. Warning, kumbaga. Bearing it in public na nakakaya, ang crucifixion ay nakakaya na execution. Ibig sabihin, death penalty na nakakaya. Alam niyo ba bakit siya ay pinakamatindi? Kasi once pinako ka sa cross, hindi ka mamamatay agad. Ang pagpatay sa iyo sa cross ay gradual. Dahan-dahan. So si Jesus Christ, pinako siya at anong oras? The 9th hour. At namatay siya. At alas 12 siya, pinako. At simula noon, nagdilim na hanggang alas 3. Ganon katagal bago ka mamatay sa cross. At napakahirap po yan. Dahil, kahit saan ka ipako dyan eh. Pero there is a possibility na dito yan. Sa pulso. Pwede rin dito. At ang iyong paa ay dalawa na nakaganon. Napako ka dyan. Pag nandun ka kaya, hindi mo alam kung anong posisyon mo eh. Kasi once ang load mo, ilagay mo sa paa mo, masasaktan paa mo. Kaya kailangan suportahan siya ng kamay. Masakit din. Matindi yun. Wala ka mapaglagyan. Dahan-dahan ang pagpatay sa iyo. At pag hindi mamatay, pagdating ng alas 3, kasi kailangan magbabago na ang araw sa susunod. So kailangan, pagbuhay pa siya, may tinatawag na death blow. Bibirahin ang kanyang paa. Tak! Pag ganyan yan, bibirahin dito. Bali, patay ka. Kasi bawal na ang tao o yung na-crucify na manatili siya pagdating ng hapon na. Hindi na maganda. So, kailangan may baba siya bago mag-takip silim. So, pinapatayo yan, death blow. Bali, tsaka ibaba. Pero pagdating kay Jesus Christ, hindi na ginawa ng soldier yon. Kasi, alam ng soldier, patay na siya. Ginawa na lang ng sundalo, to confirm, para mamatay na talaga siya, sinaksak siya. Sa tagiliran. At sabi nga ng salita ng Diyos, lumabas ang dugo at tubig. Nakakita na kayo na sa katawan na lumabas ang tubig? Pag lumabas do ang tubig sa katawan, it is a very extreme anguish. Lumabas ang tubig. Bakit kailangan lumabas ang tubig? To signify that water is necessary in salvation. Blood speaks of the blood of Jesus. And water speaks of cleansing. At lumabas, pagsaksak, lumabas ang tubig at dugo. Lumabas ang mga pinanganak sa tubig at dugo.
si Adam, nung siya ay pinatulog ng Diyos, saan kinuha yung babae? Sa ribs. Doon din kinuha ang church sa ribs ni Jesus Christ. Pagsaksak noon, pinanganak ang church. Nung pagkakuha ng babae sa tadyang ni Adan, sabi ni Adam, this is now the bone of my bones, the flesh of my flesh, the blood of my blood. Minahal niya yung babae, sobra. Kahit alam niya na nagkamali, nagsimpatay siya, iyon ang pagmamahal niya. Paglabas ng dugo at tubig, God said, this is now the bone of my bone, the flesh of my flesh. We're speaking about the church. Mga kapatid, kung ano man ang dinaanan natin sa buhay na hirap, hindi ho yan lalagpas sa hirap ng Panginoon. Pinakita ng Jesus Christ, kaya niya tiniis ang cross, kaya niya tinake yung pinakamatindi na suffering para ipakita sa kanyang mga anak, kung nakaya ko, kaya nyo rin. At wala ho kayong hindi kakayanin. Sabi ng Panginoon, balikan natin. Dito kanina ang ating text, ano? Ito nga sabi ni Peter, ako, Panginoon, kahit sila ay tatalikod sa iyo, ma-open, ako hindi. Sabi na ng lahat, ako rin, kami rin, Panginoon. Kung marami sila, pusi. Kaya lang, most of these people who promised to give their life to Jesus until death was missing during crucifixion. Lahat sila ay wala doon. Nung kinocrucify ang Panginoon, missing ang karamihan. Inipasay ko kanina sa inyo, Peter stood at the door without. Si Pedro, nasa labas siya, sumunod. While John stood at the cross during Jesus' suffering. The only apostle na present sa cross, si John. Kaya lahat na may pangalang John, huwag niyong ipahiya ang Panginoon. Lahat na may mga John sa pangalan, huwag niyong gawing Jan-Jan-Jaran yan. Huwag niyo ipahiya ang pangalan ng Panginoon. Because John means the beloved. Kaya lang mga kapatid, probably at the cross. Kung ikaw kaya na-crucify doon, ikaw nakahang doon sa taas, ano kayang, siyempre, mga una mong inahanap, mga supporter mo, di ba? Pedro. Sana kaya si Pedro? Nathaniel. Andrew. Simon the Silot. James of the Thunder. Thunder pa naman. Anak yun ni James si Simon. Matthew. Philip. Jude. Where are you? Siguro iniisip ng Panginoon yan, ano? Oras lang ang lumipas. Now, look at this. Peter still keep following Jesus, right? But, at a long distance. Ulitin ko. Sumunod naman si Pedro nung inaresto ang Panginoon. Kaya lang, malayong distansya. Sa labas lang siya. Tama? Clear ba yan? Marami sa atin ngayon. This is like Peter. Sinasabi natin sa ating mga sarili, ang mahalaga, nasa Panginoon pa rin ang puso ko. Ang lahat na nanonood sa live ngayon, isip-isipin nyo maigi. Baka ito kayo. Na sinasabi nyo sa inyong sarili, in a way,
Ang puso ko sa Panginoon pa rin. I'm still following God. Alam nyo ba na ang pagsamba sa live na may church is following Jesus at a long distance? Kaya kayo ho ay pinagpala ngayon, nandito kayo sa loob ng church. Hindi natin manonotice, nagsasabi tayo ng ganito, importante naman, na sa Panginoon pa rin ako. Pero hindi natin nanonotice na hindi na natin alam na sumusunod na tayo sa Panginoon pero lumalayo na. Long distance na. Tingnan natin sa John. John 18:17. Then said the damsel that kept the door unto Peter, Are not thou also one of this man's disciples? Sige, basahin natin. John 18, verse 17, sinabi kay Pedro ng babaeng tanod sa pinto, hindi ba ikaw ay isa sa mga alagad ng taong ito? Sinabi niya, hindi. Yon. O sa 18. Sige, basa. Verse 18, ang mga alipin at ang mga punong kawal ay nagpapaningas ng siga sapagkat maginaw. Sila'y nakatayo roon at nagpapainit. Si Pedro ay kasama rin nila na nakatayo at nagpapainit. Yon, mga kapatid. Take note. Nung sinabi sa kanya nito ng babae na ito, damsel, sabi niya, I am not, hindi ako kasama ni Jesus Christ, hindi ako kasama. So dahil malamig ang panahon na yan, nagpapainit sila, nandoon din si Pedro nagpapainit. Tama ba? Yan o. Made a fire of coals, dahil malamig, so nagpainit sila doon, kasama rin si Pedro doon, nagpapawarm. Tama no? Tandaan natin kapatid, pag sumusunod tayo kay Kristo sa labas, matatagpuan mo ang iyong sarili na you are working together or warming together to the people that don't believe in Jesus. Tama? Pag sumusunod ka sa Panginoon pero sa labas ka, hindi mo alam na noon doon ka na nakipag-fellowship sa tao na unbeliever. Hindi naniniwala kay Jesus. Sa Word. At mostly, dahil na failure siya, na ipaglaban ng kanyang pananampalataya, we seek comfort outside. Pag natalikod ka sa Panginoon, ang comfort mo ngayong hanapin, comfort na galing sa labas. At iniisip natin, anyway, mainit pa rin ako. Pero tandaan nyo, akala mo lang yun na mainit ka. Na pag nandoon ka nakipag-join. Pero ang tawag kasi sa fire na yan, strange fire. Bawal yan sa tabernacle. Kala mo nang, lumigam-gam ang katawan mo. Okay? Sinong nagsabong na dati dito? Nakaranas na magsabong? Diba, Randy, ikaw pa hindi nakapagsabong? Nakaranas rin? Brother Erlo. Yung nag-alaga ng manok. Tingnan natin, kung talagang nag-alaga kayo. During that day, roosters were common within the town and cities. Common ang mga manok kahit sa cities ng mga panahon na yan. Okay? Ready na ba kayo? Yung unang pagtilaok ng manok, ito occurred at midnight. Yan yung mga tamang ugali talaga ng manok, ha? Nag-iiba rin ang ugali ng manok kasi mga tao umiiba rin ang ugali, eh. Bumalik tayo sa original. Yung una talaga na pagtilaok ng manok at midnight. Pag sinabing midnight, ano yan? Hating gabi, no? Yung tipong nag-ano na, magpapaputok ka na, 1 minuto na lang. Now, the second na pagtilaok ng manok could be expected before daybreak. Ibig sabihin, ang pangalawang pagtitilaok ng normal ay bago mag-ano na yung takip, dawn na, dawn.
O, at dawn ba yan? Yung magsa-sunrise. So, ilang oras yun tingin nyo? Sige, maglagay tayo ng oras. Para mas maganda. Sige, pag nagtatalo kayo, saglit ha. So, mga ilang oras ang gap? O, sige na lang. Pati yan, hindi niya pa magkapagkasunduan. May alas 4, alas 5, alas 6. Ano ba talaga? O yan, sige, itik natin doon. Isa pong hero si Brother Erloy. Alas 4. Doon tayo sa master. Alas 4. Tingnan nyo to ah. Sige. Alas 12, tama? Dininay niya. Okay? Di ko kilala yan. Jesus na yan. Di ko kasama yan. Pagdating ng alas 4, mayroon na naman, nagsabi sa kanya, di ba? Isa ka rin sa mga yan. Ano sabi ni Pedro? Hindi ko kasama yan. So, ibig sabihin, alas 12, dininay niya. Alas 4, dininay niya ulit. Mahaba? Hindi. Mga kapatid, mayroon siyang pagkakataon, binigyan siya ng Diyos ng 4 na oras para sana mag-assess sa kanyang sarili. God gave him opportunity na bawiin yung failure niya. Or 4 hours. But the second time around, he still failed. When you fail, God always give you opportunity. Pag sumablay tayo, laging may second chance. May pangalawa pa rin na tilaok. He has opportunity. May oportunidad si Pedro all night long to fight for his stand about Jesus. May 4 na oras siya na ipaglaban ng Panginoon. Na sinasabi niya, you are Christ, the Son of the living God. May pagkakataon siya, nabawiin niya, irigin niya. Yung claim niya kasi siya nagsabi, you are Christ, the Son of the living God. Mga kapatid, probably, sa first na denial ni Pedro, hindi niya na-notice yun. Sa second, hindi niya pa rin na-notice yun at until sa pangatlo na narinig niya na tumilaok ang manok. Sometimes, hindi natin manonotice ang failure natin sa Diyos sa una. May mga bagay na alam natin may nagyaya sa atin, pero alam natin mali yun. Pero nagpupursige ka, hindi mo nanonotice na once na nagpursige ka, you are already denying what you heard about Jesus. May mga nagagawa tayong bagay na alam nating mali, pero may nagyaya. Pero nagpupursige ka, ginugusto mo, pero alam mo sa isip mo, mali yan. Sa pagkakataon na yan, mga kapatid, unang dininay mo na ang Panginoon. Binawali-wala mo na lahat ang worship. Binaliwala mo na lahat ang experience mo sa Panginoon. Until, feeling mo okay ka pa. Sa first denial, okay ka pa. Kasi may naglalaban pa doon. Pero alam mo mali. Pero nag-i-insist. Second, ganun din. Hanggang pangatlo. Doon, minsan mga kapatid, sa pangatlong pagkakataon, doon mo na na-assess. Mali ako. Tama si pastor. Tama ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mali pala talaga ako.
huli na. Nung namalayan mo, mga kapatid, na nandun ka na sa ilalim ng dilim. Malalim ka na sa hukay. Tandaan niyo to. Wala hong lumayo sa Diyos na hindi umahantong sa ganitong assessment. Wala hong nag-backslide na hindi siya umantong sa ganyang assessment. Pero minsan, nag-a-assess ka na sa iyong sarili, pero malala ka na. You've been in the church for many years. At alam mo, hindi maganda. Napatayin mong sarili mo. Tama? Pero because of severity, sometimes you will say, mabuti pang mamatay ako. Kasi nag-assess ka, huli na. Sana, praise the Lord everybody, marami dito sa atin na nasa first denial pa lang. Mayroon din dito nasa stage na sa pangalawang denial na. Mayroon din dito na papapunta na sa pangatlong denial. Huwag nating hayaan na abutan tayo ng pagtilaok ng manok. Pag narinig mo ng tilaok ng manok, you are dangerous. Huli na mapansin mo, mga kapatid, na hindi mo na, nawala na lahat ito. Sinabi mo noon, pag nilingkuran kita, Lord, ano man mangyari, piliin pa rin kita. I will fight for my faith. But the question, sabi ng kanta, where are you now? Kaya ang pinakamagandang team, alam niyo ba ang team ng communion? Team ng communion at team ng putwasing? Alam niyo ang team mismo ng communion? Remember me. Yan ang team ng communion. Remember me. Remember your promise. Remember your love. Remember your ministry. That's the team of communion. Kaya paglabas nyo sa church, namumuhay kayo sa mundo, sabi ni Renz Birano, remember me. Remember M, remember E. Remember me. Pag nandun kayo sa sitwasyon na mahirap kumilos, napaligiran kayo ng kasamaan, lalanin mo ang salita ng Diyos, remember me. Remember me. Remember my blood. Remember your baptism. Remember the Holy Ghost. Pero minsan, naalala natin ng Panginoon pag nasa sitwasyon tayo ng life-threatening. Praise the Lord, everybody. Doon natin naalala ang Panginoon kasi alam natin may threat na sa buhay natin. May sakit na maaaring hindi na gagaling. May sitwasyon na alam mo, lubog ka na. Jesus had 12 apostles. And a multitude of followers whenever he goes. Tama? May apostolis siya na 12. Sobrang dami ng kanyang followers kahit saan pumunta ang Panginoon. During the healing ministry, they are there. Right? Habang naggagamot ang Panginoon, nandun din sila. Nung minumultiply ni Jesus Christ ang bread at yung mga isda, andun din sila. Napakasaya ng fellowship. Wala nang pinakamasayang fellowship, mga kapatid, minsan, that we are eating together and having dialogue with Jesus Christ. Noong binubuhay si Lazaro, nandun din sila. Nung si Lazaro ay patay na ng 4 days, sabi ng Panginoon, Lazaro, come forth! Sipin mo, may mga bindahe. May shield ng bato na malaki.
tumayo si Lazaro at lumabas. Lazaro, come forth, libingan ho yun. It is very necessary na sabihin ng Panginoon na si Lazaro lang ang tatayo. Kasi kung hindi niya sinabi na si Lazaro lang, lahat ng patay doon tatayo. Because Jesus Christ is resurrection. The God of resurrection. At makapangyarihan ng kanyang boses. Nandun din sila. Na-witnessan nila. Habang nagpipreach ang Panginoon sa mga wonderful words, they are always there. Amen? In all things, na kung saan binubuhos ng Panginoong Isus ang kanyang pagpapala, nandun din sila. Amen? While Jesus Christ are performing miracles, they were also present. Praise the Lord, everybody. Tama ba? But during the station of the cross, where are they? Noon na doon na sa cross, saan sila? Ito yung panahon, mga kapatid, na kung saan kailangan sila ng Panginoon. Because the most important event of Jesus Christ's life is the work of the cross. Kaya lang ang tanong, where are they? Nagtakbuhan sila. Sa simula pa lang sa Genesis, mabasa na natin, nasabi rin ng Panginoon, where are you? Doon sa Calvary, sabi pa rin ng, where are they? Saints, sana, hindi ang motivation natin kung bakit nandito tayo din masaya talaga ang fellowship. Okay yun. Pero bonus lang yun eh. Bonus lang yung kain-kain tayo, masaya dyan. Nakaka-relieve. Pero pinaka-importante sa lahat, mga kapatid, dapat present ka sa cross. Minsan, present tayo every Sunday because we receive healing. Praise the Lord. Oh, okay yun, normal yun. Magpasalamat ka. Minsan, present tayo pag Sunday kasi na-promote tayo. Lahat na na-promote, say amen. Walang promotion ngayon. Kaya lang ang tanong, where are we when our church needed us most? Saan tayo kung saan ang church naman ay nangangailangan ng tulong? And where are we? When our pastor are looking for a body to work with him, sometimes we disappear quickly if the work needs support. Praise the Lord, everybody. And we fail to appear when our presence is needed. Tandaan natin, mga kapatid, the work of the church is a never-ending works that needs support. Ang tabernacle, matindi. Sabi ng Panginoon, Moses, pakisabi sa congregation ng Israel na magdala sila ng mga ganito, lahat. Ginto, pilak, tela, salamin, mga badger skin, dinala nila, lahat. At sabi ng Exodus, sabi ni Moses, tama ng pagdadala, sobra-sobra na. Ibig sabihin, binagawa yung tabernacle because of unity. Because of, anong tawag doon? Generosity. Why? Bakit kailangan yun gawin ng Panginoon sa kanila? Para the moment na mag-worship sila, paggawa ng tabernacle, mapipil nila na naging bahagi sila. Hindi napakaganda na nag-worship ka na feel mo na hindi ka talaga naging bahagi. Di ba iba yung worship na alam mong bahagi ka? Mas masarap ang worship nun. Kaya hindi mo madidinay eh. At alam na alam din pag fake yung worship mo. Always, mga kapatid, that the test of our faithfulness is when we cross. Lagi may cross. Kaya nasubukan ang obedience ng Israel when we cross the Red Sea. Cross
is the test of your faithfulness to God and ministry. Kaya lang, peace tayo ha. Praise the Lord, everybody. I think it's very understandable. Amen. Sa mga nanonood sa live ngayon, alam yung the best na solusyon sa buhay natin? Simple lang. Balik ka lang sa Diyos. Super dali. Bumalik ka sa Panginoon ng totoo. Aminin mo. And God will give you grace. Super bigat na ba ang problema? Balik lang sa Diyos. Walang bumabalik sa Panginoon na tinanggihan ng Diyos. Now, here is it. The loudest among all is Peter. Si Peter ang pinakamaingay. The one who promised more, Peter. Actually, he uttered many promises. But he was missing at the cross. Now, are you ready? Say, praise the Lord, everybody. I learned in my 39 years in this ministry that the most loudest are not the loyal one. Yung pinakamaingay, hindi loyal yun. Oh, pastor, open ka work dyan. Talagang andyan ako. Ako, pastor, talagang loyal ako sa Panginoon. Naku, tagal ko na, 39 years na ako, narinig ko na yan. Kaya minsan nakangiti lang kung patunayan mo. After 35 verse. Those who utter a lot of promises will be the least in work. Totoo ba? Yung mga maingay na to, ang daming promesa. Ako gagawa dyan, ako gagawa dyan. Ako mga asahan. Minsan maganda pa kausapin yung aso, matutuwa ka eh. Itong mga disipulo na ito, probably, they were there on over Jesus' sermon. Andun sila, bawat sermon ng Panginoon, ano? Sermon on the Mount. Siguro, yayabang ng mga 12 doon, ano? Habang nagsisermon ng Panginoon. Diba? Blessed is the poor. Blessed that... Siguro, panay andun si Peter, preach it! Tawa, ano? Preach it, Lord! Right? Come on, Lord, preach it! Habang nangangaral siguro ang Panginoon, uso na ito noon, ano? Siyempre, mga apostolik sila eh. Apostolik, gano'n eh. Preach it! Preach it! Wow! Mm-hmm. Amen! That's right! Saints, days will come that those people who always said, preach it, will be tested during the crisis. Kaya ako, sa tagal ko na experience yung mga nagpi-preach it na to, ito yung mga wala sa hulog. Preach it ka pa dyan eh. Hindi, totoo, no? Wala rin sa hulog pa, preach it pa. Kasi feeling niya, hindi siya yun eh. Itong problema sa church, ano? Maganda yung bawat salita, sabihin mo, ako yun ah. Yung pag-uwi mo ba, parang akin yung message eh. Para ako talaga. Pero isa naman doon na ibang bahay, feeling niya rin, siya rin. Lahat feeling siya rin. Maganda yun pag ganun. Ganun kagaling ang salita ng Diyos. Kahit anong problema, pare-parehas lang kayong sugatan.
Pero yung pag-uugali mo, hindi ako yon. Brother Reb yun. Tapos nang laman pa ka doon. Kaya ng kwento ni Pastor Alan, di ba? Maging lagan na lang siya eh. Sabi sa isip ng pastor, paano ko kaya mapatino ito? Kasi lahat ng message ko, hindi kanya eh. One time eh, pag-preach, eye to eye na talaga eh. Sabi na pa, siguro maging okay yun siya. Ay na eye to eye ko na eh. Pagkatapos, pastor, ganda ng mensahe mo, malamang, tinamaan sila doon. Ay, no, pastor, wala pa rin. Eh, konti na lang ang umaten. Ay, yari ito ngayon. Talagang harap-harapan na, face to face eh. Siguro, alam niya na siya yon. Pagkatapos pa rin, sayang pastor, kunti umatin na. Kung nandito sila, wala pa rin. Umulan, bumagyo, bumaha. Siya na lang mag-isa. Sabi ng pastor, ito, iwan ko lang. Ganun pa eh. Pagkatapos sabi, sayang pastor, wala sila. Ano kung nandito, sila naman tinamaan sila. Wala talaga. Pero hindi naman ganun ang pastor. Na parang handaan ka talaga ng mensahe para sa'yo. Hindi special, mahal ba, dapat bayad yan eh. Kasi pinaghandaan ka talaga ng isang linggo eh. Dapat nga, mahal bayad mo dun eh. Walang ganun. Basta ganito, pag nagsabi sa'yo, with integrity, sa feeling mo, sundin mo. Pero ba, sasabihan kita, ako immoral din, di mo ka sumunod. Pero hanggang mga kapatid sa leadership, hanggang feel nyo ng leader nyo ay anointed, sumunod tayo. Alam nyo nakikisama ang Panginoon? We will treat that message na mabuti at kapakipakinabang. Now the question, will you be present at the cross? Saang side ba kayo? Sa Panginoon? O hindi? O yan. Sige, balikan natin. Sabi niya ay, kahit mamatay pa ako, Lord, talagang hindi ako bibitaw. Sa totoo lang, matapang si Pedro. Siya ang pinakamatapang sa lahat. Kasi, tinaya niya na yung buhay niya, hindi lang salitaan. Kahit kamatayan, Panginoon. Kayo ba, nakaranas na rin kayo? Kahit kamatayan talaga. Apostolik ako eh. Saan sila? Nakapaganyan na ba kayo? O hindi pa? Hindi kayo si Pedro. Si Pedro talagang malalim ng kanyang salita eh. Kasi may kasama ng, hindi yan. Kahit mamatay ako, Lord. Siguro sa 3.5 years na kasama niyang Panginoon, talagang naisip niya, worth na makapagpatayan siya dahil lang sa tao na to. Ikaw po naman makita ng mga himala, lahat eh. Dumakat ka sa tubig dahil sa kanya, talagang itataya mo ng buhay mo. At itong maganda, lahat sila, yun din ang sinabi. So malamang si Pedrong una, Lord, pagsabi ni Jesus Christ, ako, Panginoon, kahit ikamatay ko, hindi kita i-deny. Sabay upo. Kayo? Sumunod si Andrew. Ako rin, Lord. Huwag ka magalala. Malamang sumunod na naman si Nathaniel. Count me in, Jesus. Doon din si Simon. Ako, Lord, basta, sa side mo ako. Lahat sila. 12, kanya-kanya. Kanya-kanya silang pasikat. Kanya-kanya silang pangako. Kasi nga, likewise ang sinabi, lahat sila rin. Pero, sa 70, he denied. He denied, mga kapatid. At hindi niya na alam ang kanyang pinagsasabi. Peter stands strong for the Lord. Sa panahon na ito, nagpapakita siya na malakas siya. Right? But 35 verse after, he denied Jesus.
35 verse after, he denied the Lord. In just span of hours, ilang oras lang ang lumipas pagkatapos ng communion. Ilang oras lang mga kapatid. Hindi taon, hindi buwan. He denied the Lord. Ilang oras lang ang lumipas, nakalimutan niya na lahat ng miracle. 3.5 years na training, nagiging sayang. Because of that night. Right? Itong masakit minsan, napakahirap, napakadali lang sa atin na i-give up natin ang mga experience natin sa Panginoon for the sake of our pride or ego man. Lagi na lang natin iniisip ating mga sarili. Pero mga kapatid, paano naman ang Panginoon? Paano naman ang feeling din ng Panginoon? Natin to. Yan ang lahat ng account na kung saan sa crucifixion. And many women were there beholding afar off, which followed Jesus. And si Mary, mother of James. Sa Mark naman, women afar off, awong mo, mas Mary, yan, pare-parehas. Luke, women followed them. Sabi sa inyo during crucifixion, lahat ng young people, takbuhan. Ang natira, ladies. Kaya nung si Jesus Christ ay nabuhay muli, ang unang bumisita sa kanya ay ladies. May dala silang mga spies. Sabi ng Bible, they have spies. Kaya I will call them spice girls. Ay, ito na. Ito talaga. Nandoon mismo sa cross. Doon sa ilalim. Now there stood by the cross Jesus, his mother, and his mother's sister, Mary, wife of Cleopas, and Magdalene. Andun sa cross. Sa lahat ng mga mother, taas nga kamay. Sino sa inyo makakatiis na manatili kayo sa ilalim ng cross na nakikita mo pinapatay yung anak mo? Tindihan na. Nandun siya, ang mother, habang pinapatay yung anak niya. Advance Happy Mother's Day. When Jesus saw his mother and the disciples standing by whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Na makita ng Panginoon, kita ng Panginoon, ano? Talagang nakita niya. Sino nakita niya na nandoon lang sa cross? Sino? Hindi, sino? O dyan ah. Lalaki yan, no? Yan, lalaki yan. Sino nakita niya nandoon? Si John. Nakita ng Panginoon si John sa cross. The only apostles na tumayo sa cross. Kaya lahat ng mga John, huwag niyong biguin ng Panginoon. Ngayon, pag wala kang pangalan na John, gawin mo na John J. Lord. John Joaquin. Ranjin John. John Mauro. Wow, pwede. Now, itong tanong,
What is the most detailed book, gospel book of Jesus' crucifixion? Ang pinaka-detail talaga na nag-describe during crucifixion, anong book of the gospel? Narinig nyo kasi. The book of John. Matthew, Mark, and Luke cannot tell us more in detail as John told yung scene sa cross. Bakit? Ba't hindi madetalye ni Mark, ni Matthew, ni Mark, o sa kanil Luke? Wala sila doon. They are not there. They are missing. Mahirap mag-witness pag laging wala ka sa church. Mahirap magsalita ng Diyos pag lagi kang absent. It was only John who stood and sympathized with Jesus at the cross. Dahil kay John, he gave himself a name. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, tandaan natin sino ang nagsulat nito. Sino ang nagsulat nito? Si John. Kaya siya ang nagsabi at siya nagbigay ng pangalan niya. Siya nagpangalan niya sa kanyang sarili. Whom he loved. Ano kaya sa tingin yung feeling? Yung sinusulat niya ito. Ito i-relate ko yung feeling niyo. Ikaw si John, sinusulat mo to. Whom he loved. Pero siya yon. Ano kaya ang feeling nun? Tuwang-tuwa sa siguro, no? Kasi feel niya, love siya eh. Special siya. Feel niyo ba na love kayo? Feel niyo ba na love kayo ng Panginoon? He gave himself a name. Probably, iba ang feeling niya. Whom he loved. Ako, pagmahal ako ng Diyos, pagmahal ako ng vice president o presidente ng company ko, hindi ko siya bibiguin. Hindi ko i-traitor. Hindi ko sayangin ang pagmamahal niya na ipinigay sa akin. Buhay pa si Jesus Christ, alam na ni John, na love na siya. Kaya hindi niya binigo ang Diyos hanggang sa crucifixion. Kailangan panindigan ko na mahal ako ng Diyos. Kailangan present ako pag mahal mong Diyos. Pag mahal ka ng Diyos, dapat present ka. And I cannot fail my Lord. I will take care of His feeling to me. Sinasabi, mahal niya ako. Mga kapatid, the greatest expression of loyalty is not to say out loud, but to stood with God during crisis. Lahat na nagmamahal sa Panginoon, lagi may bonus. Kaya siyang binigyan ng responsibilidad ng Panginoon doon sa cross, tungkol sa nanay ni Jesus. The only one given responsibility was John because he was there. Wala kasing iba makausap ng Panginoon. Kanino ko kaya ihabilin? Si John ang inabilinan kasi siyang nandoon. Yan, alam nyo, pinakamahalaga sa buhay na tao, yung huling salita niya bago sa mamatay. Tama? Lahat to yun ay mahalaga. Ginto ho yun. Yung last message ng tao. Kasi dapat present ka kasi nandun yung last will and testament. Sana marami pa masabing Panginoon kung nandoon sila. Pero wala eh. Lungkot. You know, cross played a great role in redemption.
Napakalungkot sa mga tao na hindi nila na-witness ang completeness of redemption. Hindi na nila na-witnessan yung pagtapos ng redemption. Wow! Si John ang nakatapos na na-witnessan niya ang pagtapos ng redemption. Sayang! Na-miss nila ang 7 great last word na message. Dahil wala sila doon. At higit sa lahat, na-miss nila ang napakaraming prophecy na napulpit sa cross. Na-miss nila yon. Na-witnessan ni John yon. At higit sa lahat, na-witnessan ni John yung last preaching of Jesus Christ about forgiveness. And you know why? Mga kapatid, God always ordained a special plan for the man who stood at Him at the cross. Yung nanindigan sa Panginoon doon sa cross, laging may special hope. Don't never give up, will be rewarded much. Ibig sabihin, yung tao that you will endure suffering, pain, more suffering and more pain will be received more also. Will receive more. At higit sa lahat, may special reward ang tao who are a cross supporter. Kaya dyan, may special plan ang Panginoon siya, the beloved, which is John. Basahin natin, Esther, yung John chapter 21, verse 15 to 19. Kasi after ng resurrection ni Jesus Christ, tinanong niya si Peter, do you love me, Peter? Sige nga. John 21 verse 15, pagkatapos nila makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako na higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Verse 16, sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17, sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Verse 18, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ikaw ay bata pa, binibigkisan mo ang iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Verse 19, ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung sa anong kamatayan luluwalhatiin niya ang Diyos. Yon. At pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. You see, ano? Sinabi kay Pedro kung paano siya mamatay. Sinabi na ng Panginoon kung paano ang ikakamatay ni Pedro. Actually, sabi ng scholar, napatay si Peter that he was crucified also on the cross. Pabaligtad kasi hindi sa worth na sumunod, kumaya doon sa Panginoon. Pero bago siya ay crucified din ng kanyang asawa. Ganon sila lumaban, tindi ano? At habang kinocrucify ang kanyang asawa, sabi ni Peter, Remember! 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 Hindi pait. Yun ang kinamatay ni Pedro. Sinabi na ng Panginoon. At yun itong kasunod niya, Peter seeing him said to Jesus, Lord! Dahil alam niya, paano sabi ng Panginoon, paano siya mamatay? Sabi niya, paano naman ang tao na ito? Sino tinutukoy niya? When Peter was asked, Jesus, what would happen to John? Si John ang tinutukoy niya. Paano ang tao na ito?
Itong sagot ng Jesus Christ. Sige, basahin mo, Esther, sa 22. Verse 22, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Yaw. Kasi tinanong din ni Pedro, paano ito? Si John. Sabi ng Panginoon, kung gusto ko siya manatili hanggang sa pagdating ko, anong pake mo? Ba't ikaw, sumunod ka na lang sa akin. It's not of your business. I have a special plan for him. 23. Verse 23, kaya't kumalat ang sabi-sabi sa mga kapatid na ang alagad na iyon ay hindi mamamatay. Subalit, hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating, ay ano nga sa iyo? Magaling din sila mag-interpret, ano? Ang pagkaunawa nila noon sa salita ng Panginoon, yung beloved, hindi siya mamamatay. Yun ang interpret nila. Kasi si Pedro, mamamatay sabi ng Panginoon Kaya sabi ng Panginoon, He demanded, follow me. Ano man ang circumstances ng buhay, even at the crucifixion, stand strong. Pero alam nyo, according sa historian, nakatotoo ang salita ng Panginoon. Kasi John died of old age. Sa lahat ng apostles, unique si John. Dahil lahat sila na martyr, lahat ng apostoles pinatay, si John hindi. Hindi siya pinatay. Namatay siya sa katandaan. When we stand strong at the crucifixion, we will be part of resurrection. And death has no power with us. Judas' betrayal to Jesus led the Lord to crucifixion. Yung pagtraidor ni Judas sa Panginoong Hesus, ito yung nagiging sanhi na patungo doon sa cross. Pero may nabasa ba kayo na nagalit ang Panginoon kay Judas? Na pagdating doon sa Gethsemane, pag ni Judas, pag yakap, traitor. Wala na. John is at the cross. Tama? Tama na. While Jesus need Judas to get him to the cross. Praise the Lord, everybody. Saints, there are people in our life that hated us most will bring us to our real destiny and blessing. Let us all stand today. Now, as we worship God, bago tayo susunod na part ng service, ito na ang sinasabi na clean yourself in worship. Cry to God in worship. Ask forgiveness in worship. Repent of our sins in the service. Sinabi ng Panginoon kay Abraham that someday, sabi niya, in the mountain of the Lord, it will be provided. Diba sinabi ng Panginoon kay Abraham? In the mountain of the Lord, it will be provided. And it was provided in the person of Jesus Christ that He gave Himself for us in that mountain. Tandaan natin na si Isaac, pinandog doon ni Abraham sa Mount Moriah at pinalitan siya ng ram. At sabi ng Panginoon, darating ang araw that in the mountain, it will be provided. And in the Mount of Calvary, the Lord provided a sacrifice for us. Itong gusto ko na na-experience ni John sa lahat na hindi na-experience ng iba.
ng pinakamagandang feeling and emotion nung nakita niya ang suffering ng Panginoon sa cross. Nakita niya. No kayang emotion doon, healing and suffering. Habang pinapanood niya ng 3 oras, alas 12 hanggang alas 3, before Jesus Christ gave up the ghost. Andun si John. Di siya umalis. At nakita niya lahat. That's why he concluded, for God so loved the world. Siya ang nakasulat noon. He concluded, God loved the world. Whatever the contents of this world, God loves it. If God loves animals, He loves His people. If God loves the trees, how much more His people? Mga kapatid, matindi ang pagmamahal ng Panginoon that He forgive all. God loves you today. Hallelujah. If your brethren loves you, God loves you more. Huwag kayong lumapit sa Panginoon ngayon na guilty kayo. Na parang sobrang dami niyong kasalanan. Lumapit kayo sa Diyos ngayon na isipin niyo, mahal pa rin ako ng Panginoon. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang ginawa ko? Lumapit kayo at sabihin niyo, salamat Panginoon, alam ko, mahal mo pa rin ako. And free yourself. Deliver yourself. I-deliver niyo ang inyong mga sarili, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah.